Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi mga lods. Update tayo sa mga nangyari at mga mangyayari sa mga susunod na oras. At kapanapanabik ang mangyayari mga idol, no? So, hintayin natin. Baka i-surprise tayo ni Jerome Powell's mga loads. No, okay, pero update muna tayo sa mga news natin. No? Bago ang lahat mga idol, alam nyo na, request lang mga idol, no, pa-like ng video natin. Pagka click nyo pa lang ng video natin, like nyo na. Para, kumbaga, yung algorithm kasi, pag maraming biglang nanood, ipopromote siya ni YouTube. Okay? So, para nyo na siyang sinishare. So, sana i-like nyo yung video at syempre subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan sa description natin mga idol, no? So, ayun, nakita ko na naman si Sinbad, oh, ayan, first class singularity. Okay. Yan, dito tayo sa ating crypto bubble, mga idol, na medyo red. No, kanina nag-green na to eh. Sino mga nakasabay? Sino mga nakakupit dyan? Oh, dito nakakupit tayo nung uptrend, nakaposition tayo dito, and then nung nag-short naman ako dyan, mga idol, tinamaan na yung ating lock profit sa 50%. Ayan, oh. So, kumupit-kupit lang tayo mga loads. No, ayan, oh. Yung kaya 69 natin, oh, nagdoble. Dalawang trade yun, mga idol. No, so, mamaya ulit. Check ulit natin. Hintay ulit tayo. Hinintay ko siyang ano ko naman sa kanya dito na eh. Yung 50% na nito eh. Ayan. So, pag bumaba siya dyan, lalo na may kumpul dito, baka dyan siya parang support to. Sa ano lang to, sa kumbaga ano lang tayo, mabilis lang tayo eh. So, yan natin niya. Kaya pala medyo kasi naka 15 minutes eh. Pag sa 1 minute mo tinignan niya, mahaba yan eh, di ba? So, tinamaan yung natin dito kanina, lang profit eh. So, pag dito, it's either pwede tayong mag-position dyan o maghintay pa tayo ng konti bago mag-long, mga idol. So, ayan. So, ano lang tayo kanina, nag-cheap shot lang tayo, mga idol. So, okay. Let's go. Mag-news na tayo. So, update muna tayo, mga lodi, sa nangyari kanina sa may landers, mga lodi. No? Merong video dito. Tanggalin ko yung sound kasi baka makapiright tayo. Ito yung loob, no? So, grabe. Ito yung mga mamahaling alak daw to eh. Mga idol eh. Ayan daw yung, may mga nag-comment. Ito yung mamahaling alak dun sa entrance ng Landers. So, ayan, no? Nakita nyo, mga idol. Oh, grabe, no? Halos sunog lahat. Walang natira, mga idol. Oh, San Miglite. San Miglite ba yan? Oh. San Miglite, mga alak. Wala nang mapapakinabangan. Oh, ayan. Oh, kumulo na yan. Sakit na sa tiyan yan. Pag ininom nyo yan. Oh, grabe, ubos talaga yung product dito sa aisle number 7. sorry. Oh, ayan. Grabe, no? Pati yung talagang bubong nila, no? Gumuho yung kisame. Sobrang init na siguro yan. Parang, grabe, no? Kahit na wala nang apoy dyan, mainit pa rin sa loob dyan, mga lods. Kaya yung mga bombero, dapat pa rin sila dyan. Ano itong mga to? Ayun, mga spam, oh. Grabe, mamahal niyan. Meron pa namang sa landers nung siomay na yung masarap, mga lodi. Yung siomay hipon. Pork and hipon ata yun. Paborito namin ni boss yun. Kaya lang, in-order lang namin yun eh. Pero sabi nung seller, sa landers daw yung nabibili. O yan, pinaport-forward ko Grabe, no? Ang init pa rin siguro dyan, mga idol. So, ayan. Tapos, dahil nga dyan, nagkaroon ng mga issue. Marami rin nag-post nito, pero dito na kasi siya sa sa comment eh. Mga idol eh. Sabi nga, di ba, nagkatotoo daw yung hula ni Rudy Baldwin. Tama ba yung pangalan niya? Rudy Baldwin. Rudy yun, di ba? Oh, Rudy Baldwin na magkakaroon ng sunog sa Quezon City, ganito, ganyan, no? Ayan, oh. Ayan, magkakasunog sa Fairview. Mall yan na sunog. Hindi mall po yung Landers, hindi po siya mall. Siyempre, maraming bad trip. Oh, ayan. Ako din ako naniniwala. Kaya lang, marami kasing nag-post nun. Tsaka,
Tawag dito, di mo po ba alam ang manghuhula ay di galing sa... Ayun na, nagkaroon na tayo ng mga iba-ibang ano na, so nag-away-away na sila dito. Mga lods, no? Oh, may, may mga trash talker. Oh, dapat lahat masamang mangyari sa future. No, kumbaga kasi 'di ba syempre, merong mga hula sila Nostradamus, may mga hula sila Rudy Baldwin. Hindi ako natatawa sa sunog, natatawa ako dun sa mga comment ng mga tungkol kay Rudy Baldwin, mga idol. Tapos sa comment section natin, di ba kayo na tinanong ko, sabi ko, paano kaya yung ano dito, no, mangyayari sa kanila? Sino kaya magbabayad nito, etc. etc. So, syempre, yun nga, sinabi na syempre, meron ng insurance yung ganyan, mga idol. Tapos, syempre, sa comment section, sinasabi, baka wala nang bumibili. Tapos, sinadya yung sunog para mabayaran sila ng insurance. Mga idol, syempre, kung naisip nyo nga yan, mga lodi, naisip niya ng insurance. Yung insurance, lahat ng mga paraan para ma-claim yung insurance, alam na nila yon. 'Di ba? So ganoon din siguro yung itong mga mall. Pero sa tingin ko hindi to sinadya, mga idol. Alam niyo kung bakit? Kasi kung gusto mo lang insurance, parang wala kang kwentang may-ari nun. Kasi paano yung mga naiwang trabahador dito? Yung mga gwardiya, yung mga crew, yung maintenance. Hindi natin alam kung magkakaroon sila ng trabaho kinabukasan. 'Di ba? Paano ngayon yung trabaho nila? Ang laki nitong landers, mga idol. Ang laki niyan. Pag dumaan ka sa Fairview, kitang-kita mo agad yan. Kala mo nga mall eh. Kaya nga napagkamalang mall eh. Kasi ang laki ng landers niya. Mas malaki. Kasi may SNR din sa may bandang sa Barte na yun eh. Papunta ng bayan pagkagaling ka ng Fairview. Papunta ng Novaliches, may SNR doon. Pero mas malaki to. Yung landers, mga idol. Ang laki niyan. Kasi may gasolinahan pa nga sa ano yan eh. Nasakop eh. 'Di ba? So, maraming maraming trabahador. 'Di ba? So, ano na mangyayari dun sa mga workers niya, empleyado? Yun yung kawawa diyan, mga idol. Siguro kanina nung nagising sila na ay sunog yung trabaho na pinagtatrabahuhan namin. 'Di ba? Siguro yung iba diyang empleyado nagpunta pa diyan, tinignan, tapos di na nila alam, wala na tayong pasok nito. Anong gagawin na? Wala na tayong trabaho. 'Di ba? Ang hirap pa naman maghanap ng trabaho ngayon. 'Di ba? So, para sa akin, hindi siguro sinadya. Sana hindi sinadya, mga idol. Yun yung ito yung update natin, no, sa sunog sa landers, mga lodi, okay? So nagkaroon tayo ng update. Wala pa to sa sa mainstream media. Dito nyo unang napanood yan sa Facebook. At dito sa atin, no, in-update natin, mga lodi. So ito na. Punta na tayo dito, mga idol, no? Eto naman, naku, puro kamalasan yung news na. Kumbaga, puro disgrasya pala. Hindi kamalasan. Ngayon lang to, mga idol. Plane crash, mga lord, sa India. Okay? Plane crash sa India. Sabi nga dito, how many more warnings does Indian aviation need? Bipin Rawat crash. Ahmedabad plane tragedy. Recent high-profile incident against racing alarms. If the regulator isn't regulating, who will protect the passengers? So, parang ang nangyari kasi dito, mga idol, marami ng warnings, pero tumuloy pa rin. At meron, kumbaga yung mga namatay dito, mga lodi, high profile, no? Military something. Heartbreaking news from India this morning. Crash landing. Deputy CM Ajit Pawar and 4 others stop crew on board. No survivors confirmed. Tragic loss. So grabe. Yung video hindi ko na isusuma o kung panoorin na kasi meron talaga mga bangkay mga lods. Pag pinlay natin, may kita nyo yung mga sunog na bangkay. So baka ma-demonetize tayo, mga idol. So o baka ma-restrict yung ating video. Hindi na mapanood yung update. So isa pa to sa mga nangyaring aksidente ngayon. Yun ba yun? Ayun ba yun? Tandali Ayun, bumagsak. Doon siya bumagsak. Grabe, no, parang sobrang sensitibo. Ayun, doon nga. Grabe. Parang sobrang sensitibo ng plane, no? Kasi nga, syempre, yung nila, ginagamit nilang fuel. Talagang sobrang talagang napakadaming fuel niyan, mga lods. Kaya talagang pag bumagsak, sabog. Ganun yung nangyayari. Dapat merong masolusyonan yung ganun. Paano kaya masolusyonan yung ganun?
mga lods. Siguro darating yung panahon na hindi nagagamit ng fuel, no, pure electric na lang, mga idol, no, yung mangyayaring sa mga airplane. Sino kaya gagawa ng ganun? Na syempre may dala kang reserbang battery pagka ganun, mga idol, 'di ba? Kumbaga, ang kayang yung isang battery kayang bumiyahe ng halimbawa lang kunyari Luzon to Mindanao. So yung charge ng battery na yung full charge, kaya niyang magbalikan dun o kaya mag-half man lang, tapos may dala pa siyang isang battery reserba. So ganun yung pwedeng mangyari. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yon para maiwasan na yung mga ganitong sobrang delikado, no? Pag bumagsak yung aeroplano, talagang warak lahat, no? Kasi kung titignan nyo naman ngayon, puro electric na. Sa kotse nga nagsimula Ba't paano pa sa aeroplano? Sana lang naman, no? Hindi naman natin sinasabing madali yung gawin baka imposible yun. So malay nyo naman, di ba? Kasi ngayon, pag bumagsak na aeroplano, talagang deads lahat Although, hindi naman talaga ganun ka rare lang naman talaga yung bumabagsak, mga idol Sabi nga nila, mas marami pang nadidisgrasya sa motor kaysa naglalanding na eroplano. Totoo naman yun, di ba? Kumbaga talagang ano lang to, disgrasya, parang ganun, mga idol. Pero marami nga nagalit kasi nga may mga warning na daw na sinabi pero tumuloy pa. So ayun yung news natin dito sa sa India, no? Grabe yung mga ulo ng balita natin, mga idol. Global news natin sobrang lupit, mga lods, no? Medyo trahedya, mga idol. So ingat-ingat, lagi kayong magdasal, mga lodi, at alam nyo naman yan no? Hindi natin hawak ang oras natin. Pag kinuha tayo ni Papa G, kailangan tanggapin mo na lang. Kahit anong ingat mo, ang oras mo na, yun nga sabi nila di ba? So pagdasal na lang natin yung mga kaluluwa ng mga nasawi, mga idol, no? So ayan yung ating global news. So punta tayo dito. Nako, ito pa, update tayo sa issue ng WhatsApp, mga idol, no? So ayan sumagot yung WhatsApp, mga idol, kay Elon Musk. Kasi si Elon Musk talaga yung nag-post dun mga lods Sabi dito, WhatsApp fires back after Elon urged users to ditch it for XChat. Elon called WhatsApp and Signal not secure, no, and told users to switch to XChat after a privacy lawsuit in Meta. WhatsApp responded with a detailed defense of their encryption. Messages are encrypted on your device before they leave. Only the recipient can decrypt them and Meta don't have access to the keys. Any claims to the contrary are false, sabi yan ng WhatsApp. They didn't name Elon Musk, but everyone knows who this is aimed at. Kaya nga, no? Parang pinatamaan nila si Elon Musk. Kaya lang, mga idol, kahit kasi anong sabihin nila, kunyari sinabi nila, encryption happen on your device. Message are encrypted before leaving your device. Only the intended recipient recipient has the keys to decrypt message. The message encryption keys are not accessible to WhatsApp or Meta. Yun na. Kaya lang naman naglakas ng loob mag-post yan sila Elon Musk tsaka sila Pavel Durov kasi ongoing yung kaso nila tungkol dito. So meron silang kaso, mga idol, tungkol dyan sa sa issue na yan. So may magsalita to, may kaso nga kayo. Di patunayan niyo yun sa korte, wag sa akin. Parang ganun sabihin ni Trump, ni Elon Musk, di ba? Ganun ba? Sabihin mo yun sa judge. No, wag mong sabihin yan sa akin. Pinost ko lang yan dahil ito ay freedom of expression sa aking application na binili ko kay Jack Dorsey, ang Twitter, at ngayon ay X na. Di ba? So, wala. Kaya nga hindi nila pinangalanan si Elon Musk Pero alam na nila yun na si Elon yun. No? Kaya lang, ayun nga, parang sa trash talkan, kung kakasakatalo ka, kasi riribatan ka lang na, may kaso nga kayo ngayon, ongoing, tungkol dyan Doon mo yan patunayan, wag dito sa akin. Ganon, di ba? So, okay, nako, ito naman tayo kay Daddy Trump, Kay Daddy, I'm hearing that the great country of Iraq might make a very bad choice by reinstalling Nouri al-Maliki as a prime minister. So, nako, mukhang negative si Daddy dyan kasi kaaway niya. Yan, may kumakahuli.
So, negative si Daddy dyan, mga idol. Ayaw niya yan kay Maliki. Ano tawag yan? Maliki. Yan. So, sabi ni Daddy rito, last time Maliki was in power, the country descended into poverty and total chaos. Because of his insane policies and ideologies, if elected, sabi niya, pag na-elect yan, the United States of America will no longer help Iraq. And if we are not there to help, Iraq has zero chance of success, prosperity, or freedom. Make Iraq great again. So parang sinabi niya lang dito na wag niyo nang iboto yan pag binoto niyo yan. Bahala kayo sa di ba? Tablado muna kayo sa amin. At alam niyo naman pag tinabla kayo ng US, di ba? Walang mangyayari sa inyo. So, kung ako sa inyo, wag niyo na yan, wag na siya yung iupo niyo. Grabe yung kapangyarihan ni Trump, no? Parang sinabi niya na, wala na kaming freedom kung sino yung gusto naming mamuno sa bansa namin. Di ba? Parang ganun yun eh. Di ba? Kasi ayaw mo, porkit ayaw mo, hindi na pwede sa amin. Paano kung love namin siya? Ganun, di ba? Grabe si Trump. Diktador. Diktador si Daddy. So, okay lang naman na iboto niyo siya. Kaya lang, wala na kayong asa. Tangin, parang parang lagi ko naririnig sa mga pag mga mag-aaway ng mag-asawa. Okay lang yan. Yung ganyan pala gusto mo, basta huwag mo akong asahan. Sa'yo na yan. Bahala kayo sa buhay niyo. Huwag nyo na akong asahan tumulong sa inyo. O kaya magsustento sa'yo. Ganun pa no? Grabe. Siyempre, ano sasabihin ng mga leader dyan, no? Yari tayo nito, boy, pag kausapin nila ngayon si Maliki. Paring Maliki, tayo na, paano to? Ayaw ni Trump eh. Sabihin nyo, yan naman, ako naman dito, tayo naman to, Iraq naman to. Hindi pwede, boy. Tayo na, mawalan tayo ng suporta niyan. Sipin mo na lang din. Gaganito. Sipin mo lang din, pag wala tayong suporta, paano pa tayo magsasucess? Prosperity or freedom yan. Pag gaganyan, sinabi na nga, sabi na nga ni Trump, huwag ka na makulit, boy. Okay lang, next time ka na lang. Si paring buboy muna. Kasi tagal na naghihintay niyan eh. Sabi, yan. Patay takay Daddy, nangungontrol. Nangungontrol si Trump ng leader na gusto niya at ayaw niya, Grabe, nagiging bully na si Daddy, masama ito. Anong comment niyo dito, mga idol, sa ganito? No? Parang wala na silang karapatan bumoto ng gusto nila pagka gano'n. Di nakikialam si Trump sa eh. Kaya lang, syempre, political to, global eh. Kumbaga siguro gusto niya ring mahawakan yung Iraq. Gusto niya rin mahawakan niya. Siguro naisip niya, pag ito si Maliki, makulit to mag-isip. May sariling diskarte to eh. No, wag to, hindi ko makokontrol to. Kaya ayun yung kinoment niya. Diba? Dumalin nyo naman, hindi totoo yun na poverty and total chaos yung naging resulta ng pamumuno ni Maliki. Sinabi niya lang yun para lang may reason siya para tablahin yung o sabihin na ayaw niya doon, di ba? Grabe si Trump, mga idol. Di ko gusto yung mga ganyan ugali. Gusto niyo ba yung mga ganyan ugali, mga idol? Yung talagang binibigyan niya ng papamukha niya sa inyo na wala kayong choice pag di kayo sumunod sa akin. Ganun yun eh. Diba? Sabi if elected, the United States of America will no longer help Iraq. And if we are not there to help, Iraq has zero chance of success. Kumbaga, diniktahan niya na agad na ganito mangyayari sa inyo. Kapag binoto yung Prime Minister yan, si Maliki na yan. Sabi niya, siniko ko niyan sa basketball, itras sa akin yan eh. Sabing ganun, yari. So, ano man sabi nyo dyan, mga idol? Ito, nag-comment lang ng si ZZ, basahin ko lang. Have seen some twisted FUD, fear, uncertainty, and doubt, ang ibig sabihin ng FUD sa mga di nakakaalam. On this buy and hold tweet, it obviously does not apply to every coin. Kasi ito yung yung tinweet dito ni ZZ, maraming violent reaction yung nag-comment dyan. Yung sabi niya na, I've seen many different trading strategies over the years. Very few can beat the simple buy and hold, which is what I do. Not a financial advice. So marami nag-comment niya, although hindi, mayaman ka na kasi ganito ka, nasa ka lang.
ikaw may-ari naman ng kalahati ng bahay ng BNB, ganyan-ganyan. Marami nagsabi, no? Maraming bad comments. So, ayun yung nag-tweet siya ngayon doon, no? It obviously does not apply to every coin. If you buy and hold all crypto ever created, you know how your portfolio will perform. Same as if you bought every internet or AI project companies, no? Ito yung pinakagusto kong ito yung kaya ako binasa to kasi ito yung pinakagusto kong words na sinabi niya rito. In any industry, no, kunyari sa crypto industry, mga idol, no? Majority of companies, projects will fail, no? Kumbaga, parang sinabi niya ito na kahit sa industry, halimbawa sa crypto industry, maraming companies, maraming project yung magra-rug pull, lahat yan maraming magpipail, maraming hindi magtatagumpay, no? Maraming mawawala in the blink of an eye, yeah? The few successes will perform exponentially, mga idol. No? Kung sino yung matitira, mga lodi, ayun yung talagang magtatagumpay at magsasucess exponentially. Ganun, no? Parang inisip ko kasi sa crypto, mga idol, alam na natin agad na hindi lahat yan magtatagumpay, na hindi lahat ng nandito nakikita yung coins dyan, no, hanggang top 200, 300, lahat kahit dito sa top 100 merong mga coins dito na hindi magtatagumpay, no? Merong mga coins dito na hindi tatagal, merong may iwan, merong hindi magtutudamun o magkakaroon ng bull market. Pero lahat ng may iwan diyan, ibig sabihin sila yung matindi, sila yung ay grabe. Sila yung magtatagumpay. Ano ba yung sinasabi ko? Wait lang. Grabe, oh. Nako, antindi na ito. Dapat pala, hindi naman na kasi yung lock profit ko. Sayang, ah. O mamaya ulit. Ayoko na pumosisyon habang nagdadadaldal ako dito, mga lods. So, ayun, no. Lastly, if you find any of my tweets useless, feel free to unfollow, no? So, kasi napapansin ni Sisi, ang dami ng galit sa akin. Lahat ng post ko, ang dami nagtatrash talk, ah. Kaya sinabi niya rito, kung ayaw niyo sa akin, huwag niyo na ako i-follow. Napapollow niyo lang ako, tapos itatopic niyo yung mga pinagsasabi ko, ginagawa niyong content, eh. Tapos magagalit kayo sa akin, 'di ba? So, attacking someone is the worst use of your time. Tama 'yun, lalo na yung mga basher. Dahil inuubos niyo yung oras niyo para mambash lang. Wala ba kayong miserable ba yung buhay niyo? Spend time on yourself and be happy. Oh, yan ha. Yun ang matindi rin yung sinabi ni Binance tuloy. Ni CC na 'yon, di ba? Maging masaya ka lang, idol, no? Huwag ka na mag-spread ng negativity, no? Kasi parang yung negative aura, malas yan, mga idol, no? Pag ikaw, lagi ka ng babash, nagtatrash talk, mamalasing ka sa buhay, mga lods. Yan ang subok na yan. Pansinin nyo lahat ng mga trash talker ngayon, tingnan nyo yung mga buhay nila, mga walang miserable. Kaya dinadamay na lang kayo. Miserable yung buhay ko, wala, miserable rin yung buhay nito. Paramdam ko sa yung mga trash talk ko, ganun lang yun. Kaya pag may nagta-trash talk sa akin, na lang ako, eh. Naawa lang tayo, mga idol, di ba? So, ayun. Tapos, ito. Ayan, sabi dito ni Vitalik, Vitalik warns of a crypto doomsday scenario. Vitalik Buterin says his greatest fear is if crypto becomes just a speculation with no real applications. He wants that if people only gamble, this industry will die. No, sabi niya, to avoid that, he says, we must build real value through DAOs, dApps with real use and more open DeFi. So, ayun na yun, para magkasunod to, kaya pinagkatabi ko to, mga idol, yung sinabi dito na yung mga coins lang na pang-gamble lang, no? 'Di ba? Kaya kailangan we must build real value. Kung sino yung mga may utility na coins talaga, yung may gamit, yung nagsosolve ng problem, dapat ayun yung ating tinatangkilik. 'Di ba? Tigilan niyo na yung mga parang mga hype coins lang. Pagka ganyan, mag-scatter na lang daw kayo. Nag-invest kayo sa mga ganun. Pero kasi, actually mga idol, sa ngayon, okay lang yun. Kasi parang feeling ko, pag nagsusugal kayo sa mga meme coin, sa mga shitcoin, samantalahin nyo na yan for me.
Kasi once na lumabas na yung Clarity Act natin, mga Lodi, talagang bura lahat. Halos maraming mga coins yung mawawala. Kaya sabi ko nga, know what you hold. Kailangan alam nyo kung ano yung mga binili nyo, kung saan kayo nagbodega. Baka mamaya pagkagising nyo, napasa na yung Clarity Act, tulog kayo, tapos kumilos na yung market. Iniwan na lahat ng mga walang silbing coins. Tapos yung pala, naka-invest kayo sa mga walang silbing coins, nakasama sa mawawala doon. Pagkagising nyo, ubos na yung pera nyo, wala na. So mag-ingat kayo mga idol. Sa akin lang naman yun. No? Pinag-iingat ko lang kayo. Kung ayaw nyo, di bala kayo. No, ganun lang yun mga loads. No? So ito, sabi dito ng iba naman to mga idol. Tanda, Jill. Ayan, Ripple enters into the partnership. Ito ba yung news natin? Develop blockchain technology in the Saudi Arabia financial sector. The collaboration leverage Ripple's technology and the XRP Ledger platform to modernize payment system and enhance cross-border transaction. Saudi Arabia to mga lods, no? Saudi. Ano pa yung pinartneran ng Ripple nung mga nakarang news natin? Japan. Di ba? So, kita nyo naman mga idol, tatanong ko lang din. Kasi may mga coins ba tayo na nababalitaan na ina-adapt ng mga nations ngayon, ng mga bansa na technology? Yung technology mismo yung gagamitin nila. Well, for me lang siguro bias ako kasi ang nakikita lang sa browse, pag nagbo-browse ako Ripple eh. Pero kung meron, sige, pa-comment na lang diyan, i-review natin, check natin, no? Pero yung napapansin ko ngayon, halos lahat ng mga bansa ngayon na nag-a-adapt ng crypto, ina-adapt yung Ripple technology. Napansin nyo ba yun, mga idol? Japan, Hong Kong, Saudi, UAE, UK, EU, lahat, puro nandun yung Ripple. Sila yung bida. Hindi ba napapansin, mga idol? So, ayun lang yung pansin ko dyan. Kayo, sana napansin nyo rin. Ito pa. Grayscale files new XRP trust update with SEC change how XRP is priced inside the fund. Grayscale has just submitted a Form 8K filing for its XRP trust, officially updating the exchange used to calculate XRP price inside the product. Here's what changed effective January 20. The CoinDesk XRP benchmark, which determined the trust NAB on New York Stock Exchange ARCA, was updated. Added trading venue, no? Marami kasi. Binance, Gate, Hashkey. Ang nawala yung Bitfinex. This benchmark directly controls the daily valuation of Grayscale XRP Trust share, mga idol, no? So ayan. At ang pinaka solid na news natin ngayon na ang aabangan natin is eto, mga idol, which is alas 3 ng madaling araw to mamaya, mga loads, no? Magbabasa pa si Papa ng comment eh. So, 3 AM mamaya, mga lodi, magkakaroon tayo ng FOMC at magsasalita si Jerome Powell. Pag sinabi niyang good evening everyone, babagsak yun. Pero pag sinabi niya good day everyone, angat yun mga lods, no? Laging ganun yung nangyayari. Laging ganun yung nangyayari, depende sa intro ni Tito Jerome. Good evening everyone. Pag ganun, no? Bagsak yun mga lodi. Pag sinabi good day everyone, yun na yun, lilipad. So titignan natin to mga lods kasi ang previous natin 3.5. So, ang forecast 3.5. So, ang iniisip nila is same lang, no? Magpo-post lang. Pero alam niyo naman, pag FOMC, kahit na mag-post yan, kahit na mag-add yan, kahit na magbawas yan, babase pa rin kung hawkish o dovish yung sasabihin ni Jerome Powell. Kahit na sabihin natin nag-post yan, pero naging positive siya, alam niyo, post lang ngayon, pero sa mga susunod, talaga magkakat kami ng malaki. O pag gumanon siya, positive yun. Pero pag sinabi niya, post tayo, kaya lang wala pa kaming naiisip o na magkakat talaga parang wala talaga, hindi talaga pwede ngayong taon na to eh. Pag gumanin siya, kumbaga depende, no? Kaya lang siyempre sabihin nun, alam nyo, magkakat sana, kaya lang tatanggal na ako sa May eh. Iba na uupo eh.
Bahala na siya dun. Gagawin. So, depende mga Lods, no? Kung ano yung sasabihin ni Jerome Powell. Okay? Okay, okay. Ayan yung ating balita. Punta tayo sa mga comment nyo, mga idol. Yung mga hindi ko nababasa ang comment, mga Lods, ibig sabihin, huli na kayo nag-comment. No? Kasi medyo maaga tayo nag-update ngayon. Pero gabi nyo napapanood. Para medyo malayo yung oras dun pagitan sa unang video natin. No? So, Ronwell, ayan, si Idol. Shoutout sa'yo, si Ronwell Liamos. Yes, yung bagong virus sa India, yung Nipah virus ba yun? Di kaya insurance related ang sunog, boss. Anyway, sana makapula ng asap. Parang delicates nga yan, Telegram. Pero nabudol pa ako ni paring Pebble. Dati, nakipost pa ako ng pre-Pebble Durob. Si Pebble Durob. Privacy is not a crime. So, ayan, no? Si Tolitz yun, ha? Shoutout si Idol. Si Rosis, Boss Jeb, nag-like na ako. Huwag ka na magtampo. Ayan, mag-like kayo mga loads. Kailangan nagla-like kayo sa video natin. Yun na nga lang yun. Bahala. Bad trip ako eh. Si Mark Donald. Donald. Ayan. Salamat sa mga balita, Boss Jeblo. Guys, please like and share natin. O yun, salamat sa iyo, Idol Mark. Meowsy, kawawa yung mga nag-invest sa Landers Fairview. Bagong-bago pa yung building na yun. Di pa nila nakuha yung ROI nila. No? Ayun nga bago yun yung Landers, mga idol. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi pa, balak pa lang namin ni boss mag-membership eh. Sa Landers, kasi gusto namin bumili ng siomay. Ito, biglang nangyari yun. Paano na yan? Diba? So, nako. Yung mga nag-invest doon, sabi nga nila, may insurance daw yun. At hindi naman siguro mababalik yun, mga lodi. No? So, hintayin ulit natin yung update Peber. So, ayun yung update natin ngayon pinasok yung nila, napasok natin yung yung sunog sa loob, mga load. Nakita natin yung mga laman. Pero yun na nga, wala na napakinabangan halos. No? Grabe. Baby Vlogs Learning, shoutout sa iyo si Helos. Good afternoon, saludo, madud. Hindi ako pera sa bulsa, pero pwedeng dumami o mawala. Ano ako? Trip mo na lagi maglagay ng maglabas ng ng mga ganyan Ano yan? Hindi ako pera sa bulsa. Pero dumadami. Pwedeng dumami o mawala. Ayan, alam ko na yan. Basher yan, basher. Ang sagot dyan, basher. Mali ba ako? Hindi ako pwede. Pwedeng dumami o mawala. Ano ako? Basher nga yun. Pwedeng dumami yung basher, pwede ring mawala yung basher, di ba? Ayan, basher sagot dyan. Lawrence, insured yan sa malamang idol. Baka nga idol, no? Dahil kasi lalo na bago pa yun. Dahil sa Telegram maraming pumaldo sa Notcoin. Pasalamat kayo sa kambal ko. Tawag mo pala ako, Boss Jeb. Ayan, no, si Papel Durob, ayan, no. Kasi kapangalan niya yung na CEO ng gumawa Telegram eh. Si Papel Durob. Ayan. Wala na bang si Clavis to wala na bang silang water sprinkler system para sa sunog? 'Di ba dapat meron ganun para hindi lumaki? Siguro sobrang bilis kumalat, mga idol, kaya ganun. Siguro naman meron 'yun. Kasi nasa na yun eh. Nasa requirements 'yun ng mga ganyan eh. Syempre lalo na karamihan diyan pagkain. So kailangan talaga meron silang mga proper security. So kung ano man yung umuulan ng tubig pag may smoke alert, di ba? Kaya lang siguro sobrang biglang lumaki. Siguro nagsimulahin sa mabilis umapoy. Siyempre pag mga karton mabilis umapoy mga idol eh. Siguro baka nga doon. Skyscraper, yung si The Rock yung bida idol or iba yung sinasabi mo? Hindi si The Rock. Skyscraper ng Netflix. Ayan si Alex. Pangalan niya Alex eh. Nakalimutan ko yung apelyido niya eh. Ayan, inakyat niya yung skyscraper.
Walang kahit ano, walang tali, walang ano, walang brief. In short, siya lang, wala siyang kahit ano, tangan lupit, nakakatakot nga eh. Ako nga lang nanonood, tangan nalulula ako eh. Ito siya pa. Tapos ang lakas na ramdam niya pa yung malakas na hangin, di ba? Dapat nag-invest na siya sa passive income nung nakapanalo siya ng 100 million. Hindi yung ginawa pa niyang sugal yung trading. Kaya ayun, ganoon talaga idol eh. No? Sabi nga nila, kung ano ka ngayon, eh ayun ay dahil sa mga desisyon mo kahapon o ng mga nakaraan. Nagbabalik yung hype ng mga original currency ng panahon ni King Arthur. Yung gold, silver, dapat isama pati copper, bronze, nickel, tanso. Ano ba yung tanso? Ang alam ko dyan, sa mga yan, nakaback yung mga currency na ginagamit ng bangko, fiat currency, hindi ako sure. Hindi na ngayon, dati ganun, ngayon hindi na eh. No? Alam ko yun, 1971 ba? Hindi ko alam eh. Basta ngayon, hindi na siya nakabacked. Hindi na siya 1:1. Lods, malas talaga yung lupa na yan. Pamlaman, idol. Hindi pa ginagawa yung landers, pinag-aawayan na yan. Sa kalibingan ng mga hayop yan. Oh? Saka baka pinasunog na yan dahil walang ganang pumapatay na. Gulat na ano na ako nadala na ako, sabi mo pinag-awayan. Tas libingan ng hayop, na misteryo yun Libingan ng hayop pala yun. Tas biglang pinasunog dahil sa insurance. Ay sa walang pumapasok na customer. Hindi idol. Pag dumadaan ako dyan, maraming tao dyan, mga lodi. Madalas naman ako dumadaan dyan sa landers. Maraming tao dyan, di ba? Laging ang traffic dyan. Maraming tao dyan. Salad Chala, si Biko Adan, grabe ang gold, galawang crypto. Oo nga eh. Sobrang solid eh. Nag-ano ulit na siya ngayon, 5.3 na siya ngayon. Idol, sa Malabon ako lumaki at nag-transfer dito sa Davao nung nag-high school ako. Masabi kong maganda dito sa Davao City, medyo mura pa mga bilihin. Preskong hangin at konti lang ang krimen. Wala ring snatcher, 10 piso pa ang banana queue. Sana magamit mo na yung gun box sa paglagay mo ng 50% na tool mo. Regards from Davao City. Alam mo idol, si Logoman TV. Maganda daw talaga dyan sa Davao, mga idol, no? Di ko nga alam ba't dito ako sinilang sa Luzon eh. Pero kung papipiliin ako sa Pilipinas, gusto ko din dyan sa Mindanao eh, di ba? Pero dahil maganda, hindi dahil sa gulo, kasi iba kasi iniisip agad magulo, ganyan, ganito. Pero may mga kakilala kasi ako na lalo na yung may mga brad ako na taga Davao na wala daw tahimik na daw doon, tsaka maganda na daw yung buhay doon. So tsaka pag nagkaroon ng kung sakali lang pag nagkaroon ng wag naman sana pag nagkaroon ng kaguluhan, nyari gera China, Taiwan, US na kialam, tapos yung Luzon kawawa yung Luzon, mga idol. Ano yan, kumbaga madadamay tayo. No, pero yung mga sa bandang Mindanao, di ba sa Mindanao yung Davao? Mali ba ako? Puta, mali ako. Sandali lang. Ayan. Alam ko, Davao sa Mindanao eh. Davao City. Tingnan natin sa map yun nga, Mindanao. Imagine mga idol, Taiwan, China, yung US, mga idol, dito dadaan yan sa likod eh. Diba kasi paikot yan eh. Saan ba? Dito yan, banda siguro. Madadamay yan, mga lodi, sa Luzon. Medyo maapektuhan tayo ng konti dyan kahit hindi natin gustuhin. Diba? So, ang mga safe dyan talaga, dito banda sa Davao City. Mindanao, di ba? Pero huwag naman sana mangyari, no? Inaano lang natin. Titignan lang natin. Bibo, pag mangyari na ang AI bubble burst, bababa din ang presyo ng metal. Tama. Walang forever na umaakyat, mga lodi. Babagsak yan. No? Sabi nga nila, 3 lang ang rules pagdating sa crypto. Siguro sama mo na yung gold. Pero yung gold, di masyado siguro babagsak.
Sa crypto, mga idol, no? Lahat ng nasa taas, kahit na gaano pa kataas yan, kahit to the moon pa yan, lumampas pa ng Mars yan, babagsak yan, mga idol. At yung mga bumagsak, no? Kahit gaano kalalim pa yan, impyerno na yan, angat at aangat yan, mga lodi. Pero ang isa pang rules doon, hindi mo machitsyempohan yung top at yung bottom kahit anong mangyari. No, hindi mo machitsyempohan. About sa news mo kagabi, ay si ano to, si Bibo, si Romel Babiera, shoutout sa iyo. About sa news mo kagabi, boss, nag-switch muna kami sa mga classic games ng Web 2. Kumikita kami ng real money trading. O ito pala, mayroon mga games sila Skylab. Ito si Skylab talagang NFT sabi ko. NFT ano to eh. NFT gamer eh. Tsaka play to earn gamer to eh. Farming sa mga private servers ng Ragnarok. Alam mo, nagsisitol, naalala ko na naman tong Ragnarok eh. Mga lods eh, meron ako mga NFT dyan eh, kaya lang hindi pa yun yung ibang Ragnarok pa yung nagkaroon ng silbi. Diba? Farming servers ng Ragnarok, Kabal. Matagal na yung Kabal, diba? Rising Force, Run Online, matagal na rin yung Run Online, diba? Kapag alam mo, farming site at may time ka sa pagpa-farm, mas madami kumita dyan kaysa sa play to earn. Okay. Play and earn ng mga Web3 games, no? Yung kinikita namin sa mga Web2 games na may ginagamit namin ang pang DCA sa spot wallet, sustain na din kapag swerte talaga yung monthly bills kayang bayaran. Kapag di naman ganun kaswerte, may kita pa din naman pero slow pace lang at free to play kahit walang ilabas na paitok. Ayan ha. So kung interesado kayo sa mga sinabi ni Idol, no, ayan yung mga laro na yan. Shoutout sa iyo, Skyla. Bibo, pumap 92 to 95 ang BTC tapos bigla nag-dump sabay government shutdown. Iyak. Si Pengkalag, ayan. Di ko pa nga napapasok, nasunog na. Nampucha. Malapit ka rin ba doon, Idol? Sa amin malapit lang yan eh. Pwede ko mamotorin yan eh. Dito, mas malapit ako pag sa Maligaya ako dumaan. Ay hindi pala. Dapat pala sa Sabarte ako dadaan kasi mahirap lumiko dun. Sa bagay, pwede naman pala, ikot na lang ako sa Robinson. Kaya lang, wala na siya ngayon eh. Bad trip. Sayang. Minsan, paborito pa naman namin ni boss yung siomay na yun, nandun lang nabibili. Nako, mukhang order na lang kami online Si Jasperson, shoutout sa iyo. Si Pilhabis, Landers boss, customer po namin yan sa Del Monte Products. For sure, may insurance naman po sila. Sana lang, walang madamay na buhay. Shoutout po sa lahat. Salamat sa update. No? Sa tingin ko naman, Idol, Pilhabis, wala. Kasi madaling araw siya, so parang sarado. Sarado siya nung nasunog. No? Siguro may naiwan na nakabukas na something lang siguro dun. Kaya ganun eh. Diba? So hindi pa natin alam, hindi pa dinideclare kung ano yung reason eh. No, pero wala naman. Ayun yung kabutihang palad, no, na walang nadamay na buhay. Pinoy Tips, ayan, shoutout sa iyo, Idol. Ayan, na-like na ni Idol. Kayo din like nyo Huwag ka na mag-upload ng malulupit na news, Idol, para wala na din malulupit na comment kagaya ko. Si ano to, si Pyrocus TV. Ayan, shoutout sa iyo, Idol still holding my long. Ayan, laging si Idol. Arnel sa Pitanan, shoutout sa iyo. Sherman Matabang, shoutout sa iyo. Joseph Berdin, always yan si Idol. Si Eman Velasco, nakapollow ako sa iyo at nagki-crypto dahil sa Commonwealth traffic. Otherwise, trabaho na lang ng maayos. Ayan, ingat ka dyan, Idol, sa trabaho mo si Eman Velasco. Si Michael De La Cruz, Banek A-Box boss, walang inflows at A-Box, aray mo sa A-Box. Talagang pasama sa news. Ay, may sinabi ko kayo dyan sa A-Box di ba? Kayo ng unang news. Ay, kayo na ba yun? Sige, titignan natin niya sa susunod, Idol. Si Mikey De La Cruz yun Si Pengway Coins, shoutout sa si Junil Nael. Si Santos Jandel, si Travel Vlog na travel vlog yan Hindi, joke lang. Idol, may insurance naman yan, I'm sure, kaya bawi na din sila dyan kung meron sila. Sana nga, no? May insurance yan, no? Sabi ni Kevin Alipio, no?
Ayan, kapag ganyan property, pati bahay kapag nasunog, depende sa mga property owner at least mag-insurance sila ng property, mostly mga building at bahay. Ayan, sabi ni Idol. Ninoy Taduran, shoutout sa'yo, King Shang Sheng. Lods, minsan sinusunog talaga ang building kapag nalugi na. Hindi, bago lang kasi yun, Idol. As in, bago lang talaga yun, mga Lodi. Sabi ko nga, hindi pa kami na, gusto na namin dun mag-remember Kaya lang, wala pang time. Dumirekta kasi kami ng SM agad pag umalis kami, hindi na kami nakakadaan sa Landers pero bago lang talaga siya. Si Rodel Domanico, shoutout sa'yo. Si Mr. Ads, si Crypto Big C, si Castiliano Angeli, at si Stephen Andre. Ayan, shoutout sa inyo, idol. Mga idol, shoutout sa inyong lahat, okay? So, ayan ang news natin. Ngayong gabi, ngayong madaling araw, meron tayong aabangan ha. Meron tayong FOMC meeting mamayang madaling araw, mga lods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hours from now. Kasi alas 6 pa lang 9 hours from now, magkakaroon tayo ng FOMC meeting. Okay, so abang-abang tayo mga lodi. Magiging bola tayo ng market. Yung gusto nyo mag-trade. Sa tingin ko, magla-live si Boss Robo mamaya. Hindi ko alam anong araw ngayon. Miyerkules. Webes. Tama, Miyerkules. So, Webes ng madaling araw. Check natin kung magla-live. Sandali lang. Wait lang, Ploy stock. Ano ba yun? Tambay. Ano ba yan? Stock tambay. Check natin kung nag-live si Boss Robo nung Martes. Hindi. So, hindi siya nag-live nung nakaraang Martes. So, malamang ngayon siya magla-live. Hula ko lang yun hula ko lang. Okay, so sabay na lang tayo mamaya sa kanya madaling araw. Pero mga alas 12 pa lang. Baka nagla-live na yung si Boss Robo. So, hintayin natin. Nood kayo kay Boss Robo. Subscribe din kayo sa kanya mga lods. So, ayan. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Mga lodi, alam nyo yan. No? Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. At syempre, check nyo yung link dyan kung wala pa kayong crypto exchange. Okay, so yun. Love ko kayo lahat mga lods. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up?